Narito ang oral video ko na natutunan ko sa bawat paksang tinalakay sa bawat grupo. Sa Group 10, tinalakay nila ang patungkol sa tula. Ang tula ay nagpapahayag ng emosyon na maaaring tumulong upang maunawan ang damdamin ng may akda. So dito nakakatulong ang tula na mag-isip ng mas malalim tungkol sa mga aspekto ng buhay, karanasan at relasyon. Sa Group 9 naman, tinalakay nila ang struktura ng tula. Mayroon itong saknong. Ang saknong ay binubuo ng mga linya o taludtod. Karaniwang ito ay may grupong dalawa o higit pang linya na binubuo ng mga unit ng tula. Sa taludtod naman, ito ay ang bawat linya sa isang saknong. Ang bilang ng mga taludtod ay naiiba, depende yan sa anyo ng tula. So sa sukat naman is tumutukoy siya sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Samantala naman, ang tugma ay pagkakapareho ng tunog sa dulo ng taludtod. Sa Group 8 naman, tinalakay nila ang tayutay at idioma. Ang tayutay ay ito ang pagpapahayag na gumagamit ng malikhayang paglalarawan upang maipakita o ipakita ang damdamin o mensahe sa mas makulay na paraan. So, ito ay nagpapahayag ng hindi literal na kahulugan. Ito ang idioma. So, sinasabi ang ibig sabihin ng idioma ay ito ay batay sa nakaugaliang paggamit ng kultura o wika. Sa Group 7 naman is tinalakay nila ang nobela. Ito ay isang mahabang katang-isip ng akdang pampanitikan na kung saan naglalaman ng masalimuot na banghay. Sa Group 5, tinalakay nila ang kasaysayan ng dula. Sinasabi na ang tahuan ay gumaganap na naglalarawan sa buhay o ugali ng tao. So, dito sa panahon ng Kastila, may tatlong uri ng dula. Ang dulang pangtanghalan, dulang panlansangan, at dulang pangtahanan. Sa panahon naman ng Amerikano, may tatlong uri din ng dula. Ang dulang makabagong panahon, ang dulang pangtanghalan na may iba't ibang tema, ang dulang musikal, at sa panahon ng Hapon naman may dalawang uri, ang illegitimate at illegitimate. Sa Group 4 naman, tinalakay nila ang elemento ng dula. Sa elemento ng dula, mayroong 10 elemento. Ito ang script, dialogo, tanghalan, director, manonood, paglalahad, suliranin, pagpapahiwatig, paglalarawan, at kilos. Pagdating naman sa Group 3, tinalakay nila ang spoken word poetry. Ang spoken word poetry ay isang uri ng tula na mayroong itong elemento. Ito ang ritmo, metro, imahe, emosyon. Karaniwang itong ginagamit upang talakayin ang mga isyong panlipunan at personal na karanasan. Sa Group 2 naman, tinalakay nila ang comics. Ito ay mga salita at larawan na ginagamit o madalas ginagamit upang isalaysay ang kwento na maaaring naglalaman ng kaunting dialogo. So, ginagamit ito upang maghatid ng alyo, magbigay impormasyon o maglahad ng mga kwento sa malikahing paraan. Sa Group 1 naman, tinalakay nila ang kritika ito ay tumutukoy sa personal na pananaw ng isang manunulat ukol sa panitikan. Ito rin ay mahalaga upang higit na maunawaan ang ganda ng tula.